What's up? Gulaman? Alright. Meron tayong PBP test sa ngayon. At kung mababasa nyo yan, meron tayong Smeldon Cogwheel na ipapakita sa inyo. Ang sabi niyan, yung sharp shooting ay merong 30% na damage. At bukod pa dyan, yung iyong attacks ay meron ding 50% na mag-inflict to immobilize on enemies, di ba? So, kung 50% yan, puta, napakataas na percent niyan kung gagamitin mo sa PvP. At syempre, itong Smeldon Cogwheel na ito ay hindi ginagamit ng karamihang sniper. Dahil nakalagay nga dyan na pang sharp shoot, pero hindi nila alam na may effect din ito sa iyong normal attack. 'Di ba? Kaya itetest natin ito kasama ang ating Thai na ka-guildmate si Guaitod. Yan, invite natin. Hindi ko sigurado kung meron na itong DMIC na version, 'di ba? I-comment nyo nga kung meron or wala. Hindi kasi ako familiar sa mga DMIC ng or cogwheels ng snipers. Yan. So, yan, pakita natin kung paano namin to ginawa kanina. Si Guaitod ay merong 347 na DP, di ba? Kung tatanungin nyo. Siyempre, lamang siya sa DP sa atin. At obvious naman na imposibleng manalo ng 1v1 ang sniper sa paladin, di ba? Kumbaga, hindi na dapat pinag-uusapan yan o pinagdidebatean na malabo talagang manalo. Maliban na lang kung ikaw ay super whale, no? Na 100 DP yung agwat nyo. 100k DP yung agwat, di ba? Pero kung halos magkadikit lang ang inyong DP, ang paladin ay laging mananalo sa snipers, di ba? Kaya yung mga iba, di ba, sinasabi nila OP yung paladin, di ba? Dahil yun nga, di ba? One hit, two hits mo yung mga sniper, yung mga malalambot, di ba? Kasi di ba? Kumbaga counter yung paladin para sa snipers. Pero dito meron siyang itatry, di ba? Na nag-iisip kasi siya ng paraan kung paano i-counter itong paladin. Di ba? Kasi nga itong mga paladins ay napakabilis gumalaw, di ba? Ang taas ng, nakita nyo yung testing namin, yung freeze, di ba? Tinatry kong gumalaw dyan, pero hindi ako magalaw. Dahil 50% siya, isipin mo, tapos ganun kabilis siya tumira, 500 attack speed, di ba? Grabe. Kaya kayo kung sniper kayo, dapat alam nyo tong DMIC o cogwheel virus core na ito, na dapat na tinatry nyo ring subukan na gamitin. Kaya lang ang problema dito, kasi pag ginamit mo tong cogwheel na ito, di ba, mababawasan yung iyong damage kasi maipapalit mo, kailangan mo siyang ipalit doon sa damage mo na DMIC or cogwheels para ipalit itong freeze effect, di ba? Halos di ba sa 50% may chance pa rin na makagalaw ka, pero parang malabo kung tatadtarin ka ng ganun. Ang problema lang dito is kung meron kang latency, kung sa mobile ka naglalaro, no? Pero kung PC user ka na sniper, tapos ginamit mo itong virus core na ito, di ba? Ay paniguradong hindi nagagalaw sa iyo
yung itong mga paladin, di ba? Magiging target dami yan para sa iyo. Di ba? So, dahil free siya, itatry kong gamitin itong mark card. Kung madi-disable ba ng mark card itong effect. Pero hindi, no? Grabe. Grabe itong freeze effect nitong virus core. Hindi gumagana yung mark card, di ba? Paano mo ka-counterin yan ngayon, di ba? Paano? Di ba? Although malambot, no? Malambot kasi itong si Guay today. Kita nyo, kahit hindi ko siya inatake, halos mamatay siya sa aking pet. Kasi sniper siya at binild niya yung kanyang sniper ng pure DPS, kaya malambot talaga siya. Tapos meron siyang sinasabi dito na hindi ko maintindihan. Sa wind arrow, di ba? Meron daw effect 'yun. Hindi ko alam. Yan, di ba? Pakita ko yung usapan namin. Ita-try namin ulit na mag-PvP na ako naman yung lalaban. Di ba? Subukan natin kung may palag ba tayo. Kung gagamitin niya yun nang mag-PvP kami ng 1-on-1. So meron siyang tinatry na combination dito, no, na yung feared at saka yung freeze. Ang problema lang ay yung damage niya. Kasi pagka pinagsama niya yung freeze effect at saka yung card na tawag dito, yung fear, 'di ba? Mababawasan yung kanyang attack damage. Kaya mahihirapan, matatagalan siya na patayin yung paladin. Pero yan, try natin, 'di ba? Yun. Nakita niyo yung palo ko, no? Halos isang palo ko, kalahati na yung HP niya. Pero hindi tayo makagalaw, di ba? At walang counter dyan, di ba? Yun na dapat. At pinipindot ko yung charge dyan. Hindi ako makapag-charge dahil doon sa ang tawag dito, yung fear na di-disable. Pero kahit naka-freeze ka, di ba? Pwede mong pindutin 'yun, yung charge. Makapag-charge ka. Yun nga lang, medyo kahit 50% chance siya, no? May chance ka pa rin na makagalaw kahit merong 500 attack speed. So, di ba? Pinipilit kong pumalo dyan eh. Pero ang hirap talagang pumalo. Grabe, oh. Hindi na ako gumagalaw. At hindi siya naka-counter ng kahit anong card, di ba? Paano gagawin ko dyan, di ba? Although siguro makachamba ako ng 2 hits. Kasi 2 hits siya eh. 2 hits siya sa akin. Or 3 hits minsan. Kaya sa tingin ko yung way lang, no, para ma-counter itong pang-counter ng sniper sa paladin, no? Counter the counter nga eh, 'di ba? Sabi nila. Kung counter ang paladin sa sniper, 'di ba? Bilang sniper, maghanap ka rin ng counter para sa paladin. Dahil yan ang nagbabakbakan talaga sa sa Guild League. 'Di ba? Paladin versus snipers. At meron siyang sinasabi dito, yung wind arrow at saka yung steel arrow na may effect daw na hindi ko alam. Siguro hindi kasi ako sniper, kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi ako makarelate. Pero kung ikaw na sniper na nanonood dito sa ating video, di ba? Paki-explain mo sa akin sa comment section. Yan, meron daw 50%
Hindi ko alam kung ano yung 50% na yan. Siguro additional damage. Yan. Na hindi raw lumalabas. Kasi itong virus core na ito ay trending daw sa Thailand ngayon, di ba? Sa mga Thai na YouTuber. Kaya gusto kong ipakita rin dito sa mga Pilipino kung paano ba yan ginagawa. Kaya kaya yung guild ko is Siamese TH, di ba? Nasa guild tayo ng mga Thai kasi marami tayong natututunan sa kanila tulad nito. At saka kung hindi mo pa napapanood yung aking Juperos, meron din silang trick na itinuro sa akin doon sa Juperos kung paano kumuha ng mataas na score, di ba? Kung hindi mo pa napapanood yun, di ba? Panoorin mo yung Juperos. Yan, ganyan sila kalupit mag-discover ng mga kung ano-ano dito sa Ragnarok. Kaya tayo, di ba, sinishare natin sa inyo. So, meron pa kami isang test dito na PvP ulit, di ba? Yan, ito na yung pinaka last na test namin. Kasi tinitimpla niya, tinatry niyang itimpla yung damage. Kasi kita nyo naman, di ba, sobrang kunat ko at hirap na hirap siyang patayin ako. Dahil di ba, ilang hits ko lang siya, 2 hits, 3 hits, di ba? Namamatay na siya. Kaya tinatry niyang itimpla kung paano ma-perfect itong build na ito. Yan. Kasi kung in real fight, no, medyo magulo na. Halimbawa kung 5v5, mahirap itong gamitin. Yan, kitang-kita nyo naman. Yan ako gumagalaw dyan. You know, may effect dito na mabablind ako. Yun yata yung sinasabi niya sa wind arrow. Yun, patay. Yun, alright. Yun lang for our video for today. Kita-kits next video. Peace out. At sana may natutunan kayong mga gunggong na sniper, di ba? Alright.